sin is broken, Jesus overcame it all. He has won our freedom, Jesus has won it all. Hallelujah,
We are healed, Panginoon. Now, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na kami po ay magaling na, Panginoon, sa NCOV, Panginoon, sa virus na coronavirus, Panginoon. Now, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nandyan, Panginoon, na parating nandyan, Panginoon. Na lagi kami nakikita, Panginoon, na lagi kami naririnig, Panginoon. Kaya Lord, thank you, Panginoon, dahil nandyan ka palagi, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na walang magagawa ang kaaway, Panginoon, sa amin, Panginoon, sapagkat Ikaw, O Diyos, Panginoon, siyang nananatili sa aming buhay, Panginoon, sapagkat Ikaw lang ang aming dakilang Panginoon, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hello guys! Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa lahat po ng nanonood po ng video na to. So gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na may gustong iparating po ang Diyos sa araw na to. Kaya gusto ko lamang i-share po sa inyo ang Word of God ngayong araw. Ayan po. So, sa ating mga campers na nanonood po ngayong hapon, ngayong gabi, kumusta po kayo? Naway nag-e-enjoy po kayo sa ating virtual camp 2020. Ayan po. So kung handa na po tayong makinig ng salita ng Diyos, ay ihanda po natin ang ating sarili, ihanda po natin ang ating Bible. Ayan po, dahil sasamahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating Word of God for today. Ayan po. So, ang magandang balita po na aking isi-share po ngayon ay tungkol po sa time to heal. Ayun po, so nung mga nakaraang araw na po, ay may iba't iba po tayong speaker na kung saan bahagi din po sila ng salita ng Diyos. At ngayong araw po na to ay ang aking ibabahagi ay tungkol naman po sa time to heal. So pag sinabi nating heal, ayan, bilang kabataan po na nanonood po sa mga oras na to, ay yung word na heal kasi is parang napakahirap po sa atin. Pero ang sabi ng Diyos ay meron pong oras. Meron pong oras para tayo po ay maghilom. Ayan po. So yun po ang i-deliver ko po ngayong hapon. It is a time to heal. Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 22, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. Sabi niya, take heart, lakasan mo yung loob mo, anak. At ang iyong pananampalataya ang magpapagaling sa'yo. Praise God. Kung tayo ay anak ng Diyos at meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon, ay hindi po natin kailangang mag-alala. Dahil yan po ay sinabi na ng ating Panginoong Hesus, na tayo ay gagaling sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. At may gusto lamang po akong i-share, may 5 points po tayo dito na gusto ko lamang i-share po sa inyo. Pinamagatan ko po itong The Promise of Healing. Sa panahon po natin kasi ngayon, itong pandemic COVID-19 na kumakalat po, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Sa mga oras na to, sa sitwasyon na mayroon tayo ngayon, kailangan na kailangan po natin ang kagalingan. Kailangan na kailangan po natin yung healing, hindi lamang po sa yung sakit na kumakalat, but then sa atin mismo, alam ko na kailangan din po natin ng healing. Sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. So gusto ko lamang pong i-share po sa inyo ito. The promise of healing, unang-una, may mga pangako ang Panginoon sa atin.
kung paano niya tayo mapapagaling. At meron tayong 5 puntos. Una ay the promise of emotional healing. Emotional healing. Alam niyo mga kapatid, napakahirap para sa atin pag tayo yung nasaktan emotionally. Tama. Mayroon tayong iba't ibang way kung paano natin ine-express kung paano tayo nasasaktan. Meron yung mga taong tahimik lang pag nasasaktan. Meron yung mga taong bulgar kung nasasaktan, galit na galit, ganon. Pinopost sa social media pag siya ay nagagalit or nasasaktan o may nakagawa man sa kanya ng masama. Pero ang sabi ng Diyos, meron po tayong kagalingan. The promise of emotional healing. Gusto ko lamang i-share sa inyo ang chapter na to o ang book na to sa book of James. Chapter 5 verse 13 to 20. So, dun po iikot yung ating 5 points sa James chapter 5, verse 13 to 20. Ito po ay the prayer of faith. Sabi dito, sa verse 13, is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Amen. Sabi niya dito, kung tayo po ba ay nangangamba, kung sino man sa atin yung nangangamba, kung sino man sa atin yung may pinagdadaanan, sabi doon, he should pray. Tayo po ay manalangin. Dahil walang iba, wala po tayong ibang gagawin, kundi ang makipag-usap po sa ating Panginoon. Sabi dito, is anyone happy? Kung tayo naman po ay nagagalak, kung tayo ay masayang-masaya sa kung anong meron tayo, sa buhay na meron tayo, sa pamilya na meron tayo, tayo po ay patuloy na magpupuri pa rin sa Kanya. So tayo ay babalik at babalik sa Kanya. Ano man po yung pinagdadaanan natin, tayo man po ay malungkot, tayo man ay masaya, tayo man ay may pighati sa buhay, tayo man ay nasasaktan, tayo man ay nagagalak sa ating buhay, sa Diyos at sa Diyos pa rin po tayo lalapit. At hindi dapat yun nagbabago. Ayan po. So, emotional healing. So, sabi dito, para po tayo ay maghilom. Ayan, maghilom po yung ating nararamdaman sa ating mga puso. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin. Maaring ako, hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan mo. Oo, ikaw na nanonood sa mga oras na to. But then sabi ng Lord, ikaw ay maghihilom sa pamamagitan po ng fellowship in prayer. Magbabad ka kapatid sa pananalangin. At yon ang magpapagaling. Yun po ang maghihilom ng kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay. Dahil hindi na po maaalis sa buhay po natin ang pagkakaroon ng pagsubok. Hindi na po maaalis sa buhay natin yung mga problema. Nandyan na yan. Hindi natin yan matatanggal. But then, anong dapat natin gawin? Tayo po ay manalangin. We'll need to have a fellowship in prayer. Mas maganda kapatid kung mananalangin ka kasama ang iyong pamilya. Dahil mas maganda yung, mas matutuwa, mas magagalak ang ating Panginoon kung hindi lang ikaw ang mananalangin, kundi yung buong pamilya mo. So sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 12, bear one another burdens and so fulfill the law of Christ. Sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. So mga kapatid, kung may mga kapwa man po tayo, may mga kaibigan man po tayo, may kapamilya man po tayo na may pinagdadaanan sa buhay, kapatid, kailangan ka niya. Kailangan niya si Jesus. Kailangan niya ang Panginoong Jesus sa buhay niya sa pamamagitan mo. At alam ko, naniniwala ako na gagamitin ka niya. So tayo po ay magkaisa. Magkaisa po tayo sa pananalangin na kung saan ay
ah, nararamdaman ng bawat isa kung ano man yung pinagdadaanan natin. Dahil alam ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos at tayo'y kanyang pagagalingin. Ayan po. So yun po yung una. Pangalawa, the promise of physical healing. So sabi naman po sa verse 14 to 15, nandun pa rin po tayo sa may James chapter 5. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Amen. So sabi doon, is any one of you sick? Sa atin physically, ayan, may mga pagkakataon po na mismong katawan natin ay nanghina. Mismong tayo ay nagkakasakit. O sa mga oras na to, meron ka mang kapamilya, meron ka mang kamag-anak, meron ka mang kaibigan na may dinaramdam, na may sakit. O maaaring sabihin na nating ang buong Pilipinas ngayon ay dumaraan sa matinding pagsubok na kung saan yung kumakalat na karamdaman ngayon, yung mga kumakalat na sakit ngayon na COVID-19. Marami ngayon ang kailangan ng kagalingan. But then, ang sabi ng Diyos po sa atin ay kailangan po ng ating pananampalataya. Yung paniniwala po natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos na kaya niya pong pagalingin ang lahat, na walang imposible po sa Kanya. Kung matatandaan po natin na pagaling po ng Diyos ang bulag, siya'y nakakita. Napagaling niya po yung pilay, nakalakad, yung patay na buhay. So ano pong kailangan pa po nating ipangamba? Kaya nga po, naniniwala po ako na mapapagaling po ng ating Panginoong Hesus ang lahat po ng may sakit sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya po sa Kanya. So kailangan po natin dito ng faithfulness in prayer. Kailangan po mga kapatid na tayo ay magbabad sa pamamagitan ng tayo ay magbabad sa pananalangin natin sa ating Panginoon. Yung pananampalataya natin ay mas lalo nating palaguin, mas lalo nating kailangan nating mas lalong i-pursue or lalo nating kausapin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Dahil alam po natin na ang pananalangin ay yun lamang po ang tanging connection natin sa ating Diyos. Yun lamang po yung way kung paano tayo makipag-usap sa Kanya. So paglalimin po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon at tayo po ay gagaling. Huwag po nating isipin na dahil malala na ang sakit, dahil hindi na kaya ng katawan mo ay hindi ka nagagaling. Dahil kung ano man po yung iniisip natin, yun po ang nangyayari sa atin. Kung iniisip po natin na wala ng pag-asa, maaring oo, wala ng pag-asa dahil yun ang iniisip mo. Pero hindi. Dahil sa ating Panginoong Hesus, nandun ang pag-asa. Nandun ang pag-asa na kailanman ay hindi mawawala. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, ay tumawag sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, ay makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Pangatlo, the promise of personal healing. Personal, sarili natin. Alam ko, kapatid, na kahit sabihin mo okay ka lang, may part doon na kahit konti na hindi. Maaring sinasabi natin kasi sa sarili natin na okay lang tayo para yung ibang tao ay hindi na mag-alala. Para yung ibang tao hindi na magtanong. Pero sa sarili mo, okay ka lang ba talaga? At ito ang sinasabi ng Panginoon. Merong kagalingan sa sarili mo. Yung mismong pinagdadaanan mo.
yung mismong nandyan sa puso mo na hindi mo masabi kahit kanino, yung sama ng loob mo na maaaring hindi mo mapakawalan sa sarili mo. Ito na yung panahon, ito na yung oras para palayain mo yung sarili mo. Ito na yung oras para maghilom ka. Sabi dito sa verse 16, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective." Confess your sins. Walang masama, kapatid, kung aaminin mo sa Diyos yung mga nagawa mong pagkakamali. Walang masama, kapatid, kung aaminin mo sa Diyos na hindi mo na kaya. Hindi mo kailangang ipagkaila, hindi mo kailangang magkunwari sa harapan ng Diyos. Dahil nakikita niya ang lahat. Nalalaman niya ang lahat. Kaya nga po, sabi dito, there is a healing of relationships. Kung sa mga panahon man na ikaw ay nahihirapan, sa mga panahon man na ikaw ay nasasaktan, sa mga panahon man na ikaw ay nadidisappoint, o sa mga panahon man na ikaw ay nagfe-fail, maraming palpak sa buhay mo, maaring sarili mo, sinisisi mo na, kasalanan mo na lahat. Kapatid, ang lahat ng ito ay kailangan mo i-let go. Bitawan mo, kapatid. Let go of your past mistakes and hold on to His promise. I-let go mo, kapatid, yung mga nakaraan na, yung mga past na, yung mga dapat hindi na binabalikan. Pakawalan mo na yon at tanggapin mo. Panghawakan mo ang lahat ng pangako ng Diyos. Let go of your brokenness and hold on to His great power and healing. Kung sa mga oras na to ay broken-hearted ka, kapatid, ito na yung oras para mag-let go. Maaring hindi yon talaga para sa'yo dahil may inilaan ng Diyos na tamang tao sa tamang panahon at sa tamang lugar para sa'yo. Let go of the memories, yung mga bagay, yung mga nakaraan na nakakapagpaalala sa'yo na hindi naman kanais-nais, na hindi naman kalugod-lugod para sa Diyos. Let go mo na. Bitawan mo na, kapatid, and hold on to His plans that is waiting for you. Maniwala ka, kapatid, na sa bawat pag-let go mo ay may ipapalit na better, na best ang Diyos para sa buhay mo. Let go of the earthly things and hold on to the something that brings honor and glory to Him. Pakawalan mo yung mga bagay na alam mong hindi naman kanais-nais sa Diyos. Yung mga ginagawa mo na alam mong hindi naman dapat, na hindi naman matutuwa ang Diyos. Pakawalan mo yun, kapatid. Alisin mo na yun. Kalimutan mo na yun. Ibaon mo na yun. Let go of your dream and hold on to the dream na kasama ang Diyos. Yung pangarap mo na sa sarili mo lang, pakawalan mo, kapatid. Dapat yung pangarap mo na dapat kasama ang Diyos. Yung pangarap mo na naniniwala ka na ang Diyos ang kumikilos sa'yo. Pakawalan mo yan. Because letting go means allowing us to fully trust and surrender to His will. Knowing that He will not fail us. Na kailanman sa lahat ng pangako ng Diyos walang napako. Lahat yan tinutupad ng Diyos. Kaya nga maniwala ka, kapatid, na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa mga oras na to, kung mayroon kang hinanakit dyan sa puso mo, pakawalan mo na yan. Kung may mga tao ka man na hindi pa napapatawad, pakawalan mo na yan.
Dahil ang magpapagaling sa'yo, personal healing, is the forgiveness in prayer. Ipanalangin mo, kapatid, na ang lahat ng ito, na lahat yung sakit na nararamdaman mo, na lahat yung pinagdadaanan mo, yung hinagpis, yung pag-iwan sa'yo, lahat yan gagaling. Sa pamamagitan ng pagpapatawad. Patawarin mo na, kapatid, kung sino man yung nanakit sa'yo. Patawarin mo na, kapatid, kung sino man yung nang iwan sa'yo. Patawarin mo na, kapatid, kung sino man yung nakagawa ng kamalian sa'yo. Ipanalangin mo, kapatid, ang taong to. Dahil maaaring kung ano yung pinagdadaanan mo, yung sakit na pinagdadaanan mo, ay maaaring mas doble, mas triple yung pinagdaraanan niya ngayon. At kailangan niya ng panalangin mo. Pang-apat, the promise of national healing. Sabi po sa James verse 17, Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crop. Grabe manalangin si Elijah. Dahil sa haba ng panahon, sa 3 taon at kalahati na hindi po umulan, sa pananalangin niya, sabi niya sa Lord na kailangan bumuhos ng ulan dahil maaaring wala nang makain that time, ay pinagbigyan po ito ng Diyos. So the promise of national healing. Sa panahon natin ngayon, kailangan ng buong Pilipinas, ng buong mundo, yung kagalingan. Dahil hindi lang po Pilipinas ang nagsasuffer sa sakit na COVID-19, kundi ang buong mundo. Maraming mga bansa ngayon ang affected po ng sakit na to. At kailangan po ng kagalingan. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. So, sinasabi ng Diyos po dito na kailangan po nating talikuran yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa Kanya. Yung mga bagay na ginagawa natin dahil maaaring tayo na ay nakalimot sa Diyos sa dami ng achievement, sa dami ng success na pinagdaanan na po natin sa ating buhay. Maaaring hindi na natin siya naaalala. Pero ang sabi ng Diyos, talikuran mo dahil alam ng Diyos, nakikita ng Diyos kung ano po ang ginagawa natin. At kailangan ng buong Pilipinas po ang kagalingan sa pamamagitan po ng ating panalangin. Panalangin na kung saan yung panalangin na yon ay paniniwalaan po natin. Na pag sinabi po natin na mawawala na ang sakit na COVID-19 ay paniniwalaan natin dahil alam po natin na kayang-kayang alisin ng ating Panginoong Hesus ang sakit na to. Kailangan po natin ng panalangin na may pagkakaisa, na may pananampalataya, ng may pagpupuri sa ating Panginoon. At ang panghuli po, the promise of spiritual healing. Sa mga oras na to, kapatid, pag sinabi nating spiritual healing, marami po kasi ang mga anak ng Diyos na maaaring nanlalamig na at nakalimot na sa Kanya. Sabi dito sa verse 19, My brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back,
Remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. Amen po. So, ang kailangan po nating gawin, kailangan po nating panumbalikin yung init ng pananampalataya po natin sa ating Panginoon. At kung ikaw man kapatid ay may kakilala ka na nanlalamig na sa pananampalataya, gisingin mo siya kapatid, panumbalikin mo siya sa presensya ng Diyos. Dahil yun po ang kailangan na kailangan niya ngayon. Kailangan niya ng friendliness and prayer. Kailangan niya po ng kaibigan na magpapaalala sa kanya na mahal siya ng Diyos. Kailangan niya po ng kapamilya na magpapaalala sa kanya na mahal siya ng Diyos. At kung may mga kamag-anak man po tayo, kapamilya man po tayo, o sa mga oras na to, nakasama mo at hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, ito na yung time kapatid, para ibahagi mo sa Kanya ang salita ng Diyos. Dahil marami ngayong mga tao ang hindi pa nakakakilala at kailangan nila na maligtas. Maaaring ikaw na ang ginamit ng Diyos. At ito na yung panahon para patuloy na gamitin ng Diyos ang buhay mo. So, ang sabi ng Diyos sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-alala dahil may Diyos na magpapagaling po sa atin. May Diyos na magpapagaling po sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Emotionally, physically, personal man yan, national healing man yan, at spiritual po. Ang Diyos po ang magpapagaling po sa atin. Ang kailangan lang po natin ay ang pananalig, pananampalataya at patuloy na pagpupuri sa Kanya. Dahil alam po natin na tayo po ay nandito sa broken world. Bakit broken world? Dahil lahat ng tao, tanungin mo sila, may kanya-kanya silang pinagdaraanan sa buhay. Meron silang kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay at thank God, dahil lahat ng sakit na to ay may kagalingan. Sabi nga po, by His stripes, we are. At sa mga oras na to kapatid, samahan mo po ako na manalangin para sa pamilya mo, para sa kaibigan mo, para sa mga kamag-anak mo, para sa sarili mo, at para sa buong Pilipinas, lalong-lalo na ang mga may sakit na COVID-19. Panginoong Hesus, tunay nga po na Ikaw ay makapangyarihan. Tunay nga po na Ikaw ang Diyos na mabuti, na tapat sa aming buhay. Lord, sa mga oras na to, idinudulog ko po, O God, ang bawat isang nanonood at nakikinig, Lord God. Lord, anuman po ang pinagdaraanan po nila, anuman po, Lord God, yung hinagpis nila sa buhay, Lord, yung lungkot man po nila sa kanilang mga puso, Lord, paghilumin mo nga po ang anumang sakit na pinagdaraanan po nila. Lord,
Turuan mo nga po, O God, ang puso nila na magpatawad. Ituro mo nga po sa kanila, Lord God, kung gaano kasaya ang maging malaya na kasama ka. Lord, idinudulog po namin sa mga oras na to ang bawat pamilya, O God, na nanonood. Lord, anuman po ang kanilang panalangin, Lord, dinggin mo nga po ito, O God. Ikaw nga po, Lord God, ang patuloy na magbigay ng pagpapala sa kanila. Lord, ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa bawat miyembro, Lord God, ng pamilya na meron mang karamdaman. Lord, we believe, O God, in the name of Jesus, na sila ay magaling na. Dahil alam po namin, O God, na ikaw ang best doctor, Lord God. Na ikaw po ang nagpapagaling ng lahat ng klaseng sakit po, Lord. Lord, sa mga oras na to, inilalapit din po namin, O God, ang lahat po ng may sakit at dumaranas, O God, ng COVID-19. Lord, in the name of Jesus, O God, alam po namin na ikaw ang magbibigay ng kagalingan sa kanila. Ikaw po ang magbibigay ng kalakasan sa kanila. Ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, yung lungkot na nararamdaman po nila, Lord, palitan mo nga po ito ng kagalakan, O God. Palitan mo nga po ito ng pag-iisip na kung saan ay ikaw, O God, ang patuloy na mangusap sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nakikinig sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos na patuloy na naghihilom po sa amin, sa aming mga sugatan, O God, na puso, sa bawat hinagpis, O God, na pinagdaraanan po namin, sa bawat pagsubok, O God, sa bawat problema. Lord, alam po namin na hindi ito magtatagal. Dahil meron po kaming Diyos na magpapagaling po sa amin. Lord, we believe, O God, in the name of Jesus, Lord God, na ang lahat ng mga anak mo, lahat ng mga mamamayan, O God, Lord, we declare it, O God, na pinagaling mo na ang lahat ng may karamdaman. Lord, maraming salamat po. At pagpalain mo nga po, Lord God, ang bansang Pilipinas, aming presidente, O God, ikaw nga po, Lord God, ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya. Bigyan mo nga po, O God, ng knowledge and wisdom, O God, sa kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Lord, alam po namin na sa pamamagitan mo, O God, kami ay magaling na. By your stripes, O God, we are healed. Lord, maraming salamat po at pagpalain mo nga po ang lahat ng mga anak mo, O God, na nanonood at nakikinig sa mga oras na to. Ito lamang po ang aming samot dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.